Magandang hapon po Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng Pilipinas. Welcome po, Ricky Rivera po. Roy Cabonegro po. Okay, patuloy po yung sinasagawang filing ng Certificates of Candidacy ng mga tumatakbo bila sa pambansa at sa lokal na halalan. Ayun, ang dami pong gustong magsilbi sa bayan. Maraming gustong magsilbi dahil ang tingin nila ay Negosyo. negosyo. Wag naman po sana. Negosyo. Wag naman po sana. Sana naman po may mga iba diyan na seryosong nagmamahal talaga sa bayan. At ang iba naman, ang tingin nila sa mga probinsya nila, mga sariling kaharian. Na kailangan nilang kunin uli. Correct, alae. Ayan. Ibalik uli sa kanilang mga pamilya. At yung iba naman, ang tingin nila sa sarili nilang syudad, kanila rin. Oo. Kaya pinoprotektahan. Kaya nga sabi nung wag ka nang bumalik. Ayan. Kaya sabi niya. So yan na naman po. Paano si Isko? Nagbabalik po ng Maynila. At sabi nung kanyang dating kapartner na ngayon ay hindi na. Wag ka nang bumalik. Wag ka nang bumalik. Akin na to. Akin to. Sabi naman niya, hindi, akin din. Hindi, kasi tondo Tondo. Tama. Tondo. Batang tondo. Batang tondo. Si Hani naman. Oo. Di ba? Batang Sampalok naman yun. Oo. Alam, isa lang ang Maynila. Hindi nyo pwedeng paghatian. Oo. Ang topic po namin ngayon, simple lang. Kasi, na-curious ako Roy. Sir. Nung tini-interview itong si Senador Robin Hood Padilla, nasabi ni Atty. Panelo na baka Robin Padilla for President sa 2020. Isang option na kanyang tinutulak. Nagtataka ako, bakit nahihirapan yata silang kumbinsihin itong pamilya Duterte na mag-file na ng Certificates of Candidacy? Hanggang ngayon daw ay wala pang desisyon ayon kay Panelo, no? Kausap daw niya kanina si dating presidente. Oo. At hanggang ngayon ay wala pang nakikitaang desisyon. Oo, hindi nila alam kung itong ating Pangulo o si Paulo o yung kanyang anak na si Baste tatakbong senador. Pero guess what? Ang gusto ng karamihan ay tumakbo itong ating Pangulo. Diba? That's right. Kahit si Panelo kanina, yan din ang nire-recommenda niya. Okay, may ililik, di pala. May sasabihin tayo, no? Sa ngayon po sa ilang mapapagkatiwalaang mga sources. Sino naman bubuwit ito? Hindi marami-rami. Marami ang bubuwit. Okay. Ang totoong basis daw kung bakit hirap ang mga Duterte ngayon magdesisyon is at nakatanggap sila ng isang impormasyon. Okay. Ang impormasyon na ito ay ganito raw ang sinasabi na kapag kayo mag-file ng inyong Certificate of Candidacy, itutuloy po ng pamahalaan ng pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte. Yan ay unique na kapangyarihan na ngayon ng kasalukuyang gobyerno dahil nga doon sa kaso ng ICC, no? Oo. So nabigyan sila ng unique na kapangyarihan at pwede po talaga nilang gawin yan. In fact, marami ho talaga, ang lakas ng ugungong, about 75%, 80% po, na sinasanay na ito pong arresting team. No? Arresting team para sa ating dating Pangulo, isang dating PNP chief, incumbent na senador, at dalawa pang dating matataas na opisyalis ng PNP in connection with the ICC case. Ano ba yan? One sweep ba yan? Lahat huli sa isang sweep? Baka ganun po ang mangyari yan, ano? Well, kapag na-aresto ang isa, established na yung jurisdiction. That's right. Diba sabi ni Atty. Conti yan eh. So pag na-establish na po, pwede na pong huliin yung ano. At sa mga nauna ng hulihan ng mga iba po nating mga personalities, mukhang may idea na rin ng publiko kung pero anong magiging kaganapan. Kung ako talaga sa mga Duterte, wag na po. Ang gawin nyo, patapusin nyo lang si Sara bilang vice presidente. Pagkatas niyan, di ba? Retirement na. Pahinga na. Pahinga na. Oo. At tabayanan nyo po itong sinasabi po namin sapagkat hanggang kailan na lang ba yan, Senador? Senador Roy. 8, Tuesday. Tapos na po ang filing, no? Hanggang anong Tuesday? October 8, Tuesday. Ay dapat
may makapag-file na lahat. Ganon. Yung mga gustong tumakbo. Ba't ako, hindi mo naman ako inaanong mayor o konsehal? May nagsabi Ganun ba? Nabasa ko yun Oh, Mga nag-comment sa post mo. ganon? Sabi, tatakbo atang mayor ito. Ganon? Tapos sumunod, ang dami-daming comment patuloy. Oh, Tuloy akala nila tatakbo ka, Ricky, sa Ganon? kainta. ganon? Oo, yan ang bali-balita. Kailan ka ba magsasubmit? Ikaw ba, kung halimbawa, kasi palagi tayo nagsasabi dito, kailangan ganito yung iboboto. Dahil kailangan mga alternatibo. Ikaw ba, willing ka maging alternatibo? Alam nyo, mga nagmamahal sa bayan, di na kailangan tanungin ng ganyan. Dapat laging handa. Kung nagmamahal ka sa bayan at totoo yung nasa puso mo, Oo. hindi na tinatanong yan. Parang Nora Honor, ano yan? Vilma Santos. Hindi kasi, Ay, narinig mo ba si Vilma Santos? ano sabi? Tatakbong gobernador ng Batangas. Hindi lang. Buong pamilya niya Buong tatakbo. pamilya, oo. Ano daw gusto daw ng mga Batanggenyo na magagawa mo, Roy Cabonegro. Okay din naman yan kung talagang pipiliin sila ng tao at wala silang gagawing masama sa kanilang pamamahala. Yun nga lang po, ang mensahe ng buong pamilyang tumatakbo ay medyo iba po ang dating yan. Dahil marami po tayong problema sa usapin ng dinastiya. Oo. Kaya yung mga ganito pong pagpupursigi ng mga dynasty, lalo na yung mga fat dynasty, sa kabuuan ay nakakasama Teka po muna, sa hindi ating mo ba bayan. naging kabatch yan si Luis sa Lasal? Hindi. Mas nauna ako. Mas nauna ka ba? Maroon naabutan ko ata siya sa campus. Nung paalis na ako, papasok naman siya. Mas bata naman sa akin yun. Oo nga, mas bata. Mas bata sa akin. Yung kapatid niya isa? Sino? Ay, hindi na. Malayo na yun. Sino? Si Asa? Hindi. Congressman. Tagal na yun. Mas later pa yun. Much later. Later. Tapos wala na po ako sa college ng time na yun. So kala nyo, basta-basta lang to. Lasal to, no? Naku po. Wag naman. Yung mga nagtatanong ako kung tatakbo akong mayor, oo po, tatakbo po ako Saan? sa UP Quadrangle. Mag-i-exercise na po. Mag-exercise kasi masyado ko na matanda. Kailangan na po ni Ricky. So palakpakan po tayo dahil finally tatakbo si Ricky. Pero pag konti nyo pang... Kasi may Tulak. nagsabi sa akin ba't kainta, dapat marikina ka. Tama naman. Actually, tama. Pwede. Mas masarap ba tumakbo ron? Hindi, mas marami akong kaibigan doon. Pati Marikina, ang ganda, ang daming kailangan. Well, hindi man kailangan. Uy, by the way, si Marcy, hindi ko alam kung tatakbo pa. Bakit? Ano nangyari sa kanya? Yun po ang tabayanan natin sa susunod na episode. So, mga, tatalakay naman po namin mga yung local na chismis naman. mga lokal na mga chismis. Meron ho tayong tinatawag na Sino 2025. So, ang tabayanan niyo po yan. Yan po yung sinabi namin kanina, ha? Yan po ang Damocles sword ngayon. Yes. Kapag ka nag-file si Duterte, tapos. ICC. Tapos. Tutuluyan talaga. Pero uso yan ngayon, ano? Meron din akong kilala na may kapangyarihan na ring magturo. Yung laging ini-interview sa Kongreso ngayon. Wow. 'Di ba? Oo nga. Yung magandang dalaga na ngayon na may kapangyarihan ng magturo. By the way, pinayagang mag-file yun, ha? Oo nga. Yun, exciting. Ano ba, Senador? At alam mo, Hindi, lokal. dahil doon, ang sabi ni Nolly Del Castro, ang kapal. Yeah. Pero mas makapal na yung sistema natin allows for it. Okay. Yun ang mas malala. Basta kailangan natin ng mga alternatibo. Kaya nga, kasi dami-dami, pare-pareho lang. Yan po mga kababayan, tabayanan niyo po yan, yung mangyayari kay Duterte, at sana magkaroon ng alternatibo. Magandang hapon po sa inyo lahat.